hanggang sa nasipat niya ang isang natatanging bunga na nababalot ng mga alitaptap. Pagdampi niya ng kamay niya rito, ang inaakala niyang mga alitaptap na nagliliwanag ay mga maliliit na tao pala na merong mga pakpak. Lahat-lahat ng yun ay dumapo sa kanyang kamay. Hanggang sa naramdaman na lamang niyang biglang lumusot ang mga kamay niya sa loob ng bunga. Naramdaman niyang animoy naglasog-lasog ang loob ng langka na yun. Nakakapa niya ang halos lahat ng buto roon. Pumasok sa isipan ni Terso ito na yon. Ito na yung hinahanap ko. Wika niya habang hinahawakan ang natatanging buto sa loob ng langka. Mainit ito at naglalabas ng mahinang kuryente. Paghugot niya sa kanyang kamay, agad niya itong isinilid sa kanyang bulsa na kanyang inihanda na. Kulay itim ang tela nito, kaya akma ito sa lahat ng mga plano niya. Ngunit hindi yun ganon kadali makuha dahil matapos niyang maisilid yun sa bulsa, kaagad siyang tinalunan nung nasa itaas niya. Dahil sa ginawa ng malaking taong ibon, nahulog silang dalawa pareho. Pagbagsak nila sa lupa, yung lahat ng nilalang na nakaantay sa baba, lahat yun tumulong sa paggulpi sa kanya. Pero habang pinagtutulungan siya ng mga nilalang na ito, ramdam niya ang bawat kalmot at sapak nito sa kanya. Animoy nilanggam siya ng mga nilalang na yon. Pero ang nakapagtataka, kahit anong bugbog nito sa kanya, di man siya nagkaroon ng sugat. Meron ding nakikisali sa pambubugbog sa kanya nung isang nilalang na merong napakalaking bunganga hanggang sa may tinga niya. Dapat sa ganong sistema, patay na siya. Sa dami ba namang nagtulong-tulong sa kanya? Nakadapa siya noon sa lupa nang bigla na lang tumahimik ang paligid at nawala ang lahat ng nilalang. At doon niya napagtanto na alauna na pala ng umaga ng Biyernes Santo yun. Kinapakapa niya ang mukha niya kasi buong akala niya lasog-lasog ang buo niyang katawan. Laking pasasalamat niya dahil wala siyang galos ng mga oras na yon. Pagsipat niya sa dulo ng kakahuyan, nakakita siya ng isang lalaking mahaba ang tenga, maitim ang mga ngipin, tapos may mga balabal sa likuran. Naglalakad ito papalis, tapos bigla ding naglaho. Alam ni Terso na yon ang gabay ng mutya nang nakuha niya. Nung naalala niya ito, agad niya itong dinukot sa bulsa niya. Nakita niya, nataglay na niya ang mutya ng langkang pinapangarap niya. Wala siyang mapaglagyan ng kasayahan ng mga araw na yon. Dinadasalan niya ito at pinapakain ng mga pagkaing dasal kahit alam niyang buhay. Alam niyang buhay na buhay ito dahil sa tumitibok-tibok ito. Magmula noon, palagi na niya itong dala-dala kahit saan man siyang magpunta. Ngunit habang lumilipas ang araw, tila ba pabigat ng pabigat ang katawan niya. Pero ang lakas-lakas niya. Pakiramdam lang talaga niya, parang ang bigat naman ata ng katawan niya.
Hanggang sa isang araw, nadapo siya sa isang lugar na dinadayo niya ng sabong. Isa itong liblib na baryo na malayong malayo sa bayan. Ngunit hindi niya akalain na merong mga nilalang ang makaamoy sa kanya. Hindi niya inaasahan ang pangyayaring yun dahil alam niyang mutya ng kaliwa ang gamit niya. Tapos, gustong-gusto siyang subukan ng mga antingero sa kaliwa. Nung unang kita nila ng mga antingerong ito sa sabungan, akala niya nag-iisang antingero lang siyang nadapo sa sabungan na yon. Pero nagkakamali siya dahil papunta pa lang siya sa lugar na yon. Nararamdaman niya na siya ang pakay ng mga ito. Habang nasa isang bangko siya at nananabako, bigla na lang may sumulpot na 3 kalalakihan na medyo may katandaan na. Nung una, hindi pa niya napapansing siya ang pakay ng mga ito kasi inaalok lang naman siya ng sabong ng mga yon. Dahil sa medyo may kalayuan ang dinadayo niyang lugar, dapat maaga siyang matapos sa sabong para makauwi siya ng maaga. Nung araw na yon, pinapanalangin niyang sana swertehin siya kasi ilang araw na siyang palaging talo sa mga sugalan. Dapat makabawi siya sa sabungan naman. At sa unang laban pa lang nitong si Terso, isa kaagad sa mga manok niya ang nagwawagi sa laban. Hanggang sa ang pangalawa naman niyang manok ang inilaban niya at nananalo naman. Ang ipinagtataka lang niya, puro walang galos ang mga manok na inilaban niya. Parang ang iingat naman yata ng mga ito sa laban. Nang araw na yon, dama niya ang labis na saya dahil una niyang naranasan yon. Ang akala niya, normal lang ang lahat ng araw na yon. Pero, pinag-iinitan na pala siya ng mga nakabangga niya. Habang nakaupo kasi siya sa labas ng sabungan, may bigla na lang tumarak na isang talibong sa misang nasa harap niya. Nagulat si Terso noon kasi wala naman siyang nakitang taong lumapit sa kanya. Tapos, nangyari ang bagay na yun. Nagpalinga-linga siya sa buong paligid at napansin niyang wala namang taong nakapansin sa pangyayaring yon. Hanggang sa maya-maya pa, nakita niyang ang isang grupo ng mga lalaki na merong sumilip sa kanya na isa sa mga ito. Hindi niya ito magawang makumpronta kasi hindi naman niya ito nakitang ginawa yon. Dahil sa kanyang kaba, nagpasya siyang umuwi na lang. Kasi ibang-iba na ang kutob niya. Kahit sanay siyang umuwi ng gabi, nagpasya siyang lumakad na dahil mag-aalas 5 na yun eh. Magkabilaan niyang hawak ang bayong, saka lumabas ng sabungan. Habang nilalakbay niya ang mapunong daan, nagulat siya kasi nararamdaman niyang gumaan ang pakiramdam niya. Hanggang sa maya-maya pa, naririnig niya sa tapat niya na mga nagtatakbuhan pero wala namang tao. Napahinto si Terso noon sa pag-akalang merong nakasunod sa kanya na hindi niya napapansin. Paglingon niya, wala namang tao. Ang naroroon
Mataas na talahib at sa dulo noon, merong ilog. Kaya imposibleng may taong tatawid doon ng ganun kabilis. Ang nasa isip noon ni Terso, baka merong mang-hold up sa lugar na yon kasi galing siya sa sabungan. Siguro nagmamatsyag lang ito sa kanya upang humanap ng pagkakataon para malapitan siya. Pero kung tama man ang hinala niya, dapat kanina pa. Wala namang kabahay-bahay doon, di ba? Pero sa pagkakataong yon, muli niyang narinig ang nagtatakbuhan. Sa pagkakataong yon, muli niyang hinanap kung saan banda ang nagtatakbuhan. Pero wala talaga siyang nakikita. Medyo may kadiliman na dahil alas 6 na, tapos kakahuyan pa. Pero naririnig niya pa rin na merong tumatakbo. Hanggang sa napansin niyang mabilis na nahawi ang mga talahib na parang may naghahabulan. Naghahanda na siya ng palipad hangin para kung sino man yung naglalaro sa kanya, agad-agad niyang batuhin. Kasi yun lang ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng ganon. Nang biglang nawala ang kaluskusan at napalitan yun ng mga nagtatawanan. Ang sabi niya sa isipan niya, mga laman lupa ang naglalaro sa kanya. Kaya nagpatuloy siya sa paglalakad at hindi na lang pinapansin ang mga yon. Lumipas ang 1 oras. Nakarating naman siya ng maayos sa bahay niya. At habang inayos niya ang paglalagyan ng mga manok niya sa likod ng kanyang bahay, naririnig na naman niya yung tawanan. Pero yung tawanan na yon, maliliit at parang sinusundan siya ng mga ito. Hindi na nakatiis si Terso at nagwika na siya ng, "Naku naman oh, kung wala kayong ibang mapagtripan, umalis kayo rito. Hindi ako nagipaglaro sa inyo." Nang sabihin niya yon, binabato-bato na siya ng putik. Sabi ni Terso, makulit kayo ha? Hintayin nyo." Nag-usal na siya ng palipad hangin. Nang iangat na niya ang kamay niya na merong mga dasal, bigla itong tumigas at napakabigat. Pakiramdam niya, merong nakabitay dito na mabigat na bagay. Nang merong magsalita na isang boses doon sa may damuhan, "Hindi mo alam gamitin yan. Gagawin namin yan sa'yo." wika nito. Maya-maya pa, nakaramdam siya ng matinding kilabot sa sarili niya. Parang merong yumakap na malamig na hangin sa kanya, tapos hindi siya makakilos. Doon na nagsimulang magpakita yung mga maliliit na nilalang. Yung iba doon, nakalaylay pa ang mga dila habang naglalaway. Tapos yung mga mata nito, nakapahalang. Akala niya yun lang ang nandoon. Pero may sumusunod dito na mga matatandang lalaki na hubot-hubad. Tapos naliligo ng langis ang katawan. Mahahaba ang mga kuko. Maitim na makintab ang mga balat. Tapos nakabuhaghag ang mga buhok nila. Okay mga kaermitanyo, hanggang dito na muna ang ating kwento at ituloy na natin ang shoutout na hinihintay nyo.
Unang-una sa ating listahan galing kay Christopher Katubay. Shoutout kay Uping Katubay ng Estancia Kalibo, Aklan. Arnel Claridad. Shoutout from Quezon City. David Parado. Shoutout from Iloilo City. Galing kay Karen Francisco. Shoutout sa asawa niya sa Worst Francisco. Ariel Olia, shoutout sa iyo. Ima Dumat, shoutout din sa iyo. Shoutout kay Idilito Dalisay, Backyard Game Farm ng Mindanao. Galing kay Jimbo Cuenca, shoutout sa asawa niya na si Ginalyn Cuenca. Alan Santillan, shoutout sa iyo. Freelan Aman, Erle Laguda, Edward Mawili, Joel Perez, at kay Victoriacion ng Barangay Calawis, Antipolo City. At sa panglas natin, Michael Delarte. Maraming salamat sa panonood nyo. Palagi ba namang ulan dito sa amin kaya minsan-minsan lang makapag-upload. Pero maraming salamat pa rin dahil hinahintay nyo ang part 2 ng kwentong ito. So napakaganda pa rin, no? Huwag nyo kalimutang mag-subscribe.